Isang gintong burda para sa 5 taong pagtitiis, ngunit isang pirasong papel lamang ang sumunog sa lahat. Habang nagpapakasa sa ang iyong asawa, sa tawa kasama ang isang mapagpanggap na reyna, ikaw ay itinuturing na maruming basahang dapat nang itapon. Ang pag-ibig na ipinaglaban mo, nauwi sa isang malupit na pagtatraydor sa gitna ng karangyaan. Sino ang tunay na may dangal? Ang sastreng nag-alay ng dugo at pawis? O ang mga mayayamang pusong tila bato ang tigas? Handa ka na bang masaksihan ang pagbangon ng isang pusong winasak ng kawalan ng katarungan? Julian, pirmahan mo na ito. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat. Hindi na natin kailangan ng isang pabigat na gaya niya sa pamilyang ito. Isang sastreng dukha na walang maibigay, kundi kahihiyan. It's time to let her go, my son. Look at Cynthia. Siya ang karapat-dapat na maging asawa mo. Hindi ang babaeng iyan na tila malas sa ating negosyo. Ang tinig ni Doña Imelda Montesillo ay tila matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng marangyang VIP room ng restaurant. Bawat salita ay may kalakip na lason. Bawat kataga ay puno ng pagkamuhi. Sa labas ng pinto, nakatayo si Thalia. Ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa pagkakatusok ng karayom ay mahigpit na nakayakap sa isang nakabalot na barong Tagalog. Ito ang kanyang sorpresa para sa kanilang 5 anibersaryo. Upang mabili ang pinakamahal na sinulid na ginto, tiniis niya niyang hindi kumain ng 3 araw. Ang bawat disenyo sa tela ay binuo niya sa ilalim ng malamig na liwanag ng gasera. Iniisip na sa pamamagitan nito, makikita ni Doña Imelda ang kanyang pagsisikap. Nasa wakas, matatanggap na siya bilang bahagi ng pamilya. Ngunit ang init ng pag-ibig na kanyang ibinuhos sa tela ay tila mabilis na nagyelo. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang babasaging baso na dahan-dahang nagkakabitak-bitak sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang bango ng mamahaling pabango at ang amoy ng masasarap na pagkain ay sumalubong sa kanya. Ngunit tila amoy ng kamatayan ang naramdaman ni Thalia. Doon, sa gitna ng mesa, nakaupo si Julian, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan siyang protektahan hanggang sa huling hininga. Sa tabi nito ay si Cynthia, isang babaeng kumikinang sa mga alahas, na nakangiti habang nakahawak sa braso ni Julian. Thalia? Ang tanging lumabas sa bibig ni Julian. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging takot at pagkahiya dahil nahuli siya sa akto. Lumapit si Doña Imelda ng may mapangaping titig. Inagaw niya ang balot na hawak ni Thalia at pinunit ito. Nang lumitaw ang barong na may gintong burda, isang mapait na tawa ang kumawala sa matanda. What is this? Ito ba ang regalo mo? My God, Thalia. Ang gaspang ng tela. Ang murang uri ng sinulid na ito ay makakati sa balat ng anak ko. Gaya mo, ang barong na ito ay isang basura na nagtatangkang magmukhang ginto. Sa isang iglap, binitawan ni Doña Imelda ang barong. Hindi ito basta nahulog sa sahig. Itinapon niya ito nang direkta sa balde ng yelo na nasa gilid ng mesa. Ang gintong borda na pinagpuyatan ni Thalia ay dahan-dahang nabasa, lumubog sa malamig na tubig, kasama ang lahat ng kanyang dignidad. Mom, stop it! Mahinang sabi ni Julian, ngunit hindi siya tumayo. Hindi niya kinuha ang barong. Hindi niya hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Julian, anniversary natin ngayon, bulong ni Thalia. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na hiling na agad nilamon ng hangin. Nakita niya ang divorce paper sa ibabaw ng mesa. Ang pirma ni Julian ay nandoon na, maliwanag, matapang, at pinal. Ang sakit ay hindi nagmula sa sampal, kundi sa katahimikan ni Julian. Ang pakiramdam na ang 5 taon ng iyong buhay ay binura lamang ng isang itim na tinta. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagnanais na bumagsak. Ngunit pilit siyang nanatiling nakatayo
kahit ang kanyang mundo ay tila umiikot sa dilim. Isang butil ng luha ang pumatak, hindi sa kanyang pisngi, kundi sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang luhang may halong poot na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin siya kay Julian sa huling pagkakataon bilang isang asawa. Ang lalaking dati ay kanyang kanlungan, ngayon ay isa ng estranghero na nakatingin sa malayo. Ano nga ba ang halaga ng isang pusong tapat sa mundong ang tanging batayan ay ang kinang ng salapi? Hanggang kailan kailangang manahi ng isang babae ng sarili niyang kaligayahan bago ito tuluyang punitin ng mga taong walang budhi? Huwag ka nang lilingon, Talia. Ang mga basura ay hindi binabalikan kapag nailabas na sa pintuan. Mula sa oras na ito, wala ka nang kinalaman sa pamilya Montesilio. Ang bawat sentimong kinain mo sa loob ng 5 taon ay ituring mo na lang na limos namin sa isang pulubi. Ang huling utos ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Talia habang kinakaladkad siya ng 2 gwardiya palabas ng gate ng mansyon. Walang sapat na lakas ang kanyang mga binti upang lumaban. Ang kanyang katawan ay tila naging isang hungkag na sisidlan. Walang buhay, walang bigat. Ang tanging bitbit niya ay isang lumang bag na gawa sa tela na mabilis na nabasa at bumigat dahil sa malakas na buhos ng ulan sa kalsada ng Forbes Park. Narinig niya ang tunog ng pagkakandado ng malaking bakal na gate. Ang tunog ng bakal na nagtatagpo ay tila huling hininga ng kanyang buhay bilang isang asawa. Sa likod ng mataas na pader na yon, iniwan niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagsisilbi, at ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Lumingon siya ng bahagya, umaasang makita ang anino ni Julian sa bintana. Umaasang kahit sa huling sandali, lalabas ito, tatakbo sa ulan, at sasabihing, "Sandali, nagkamali kami." Ngunit ang tanging nakita niya ay ang unti-unting pagpatay ng mga ilaw sa loob ng mansyon. Isang malamig at madilim na monumento ng kanyang kabiguan. "Heto ang mga gamit mo. Huwag mo nang balakin pang bumalik dito." Isang sigaw ang nagmula sa gilid ng gate. Si Yaya Ising, ang matandang katulong na dati ay pinagkakatiwalaan ni Thalia, ay nagtapon ng isang itim na plastic bag sa maputik na kalsada. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga kakaunting damit sa putikan ay tila isang insulto na mas masakit pa sa sampal. Nakita niya ang isang maliit na litrato nila ni Julian na lumabas mula sa punit na plastic. Isang alaala ng kanilang simpleng kasal na ngayon ay nababalot na ng dumi at tubig ulan. "Yaya, bakit?" Bulong ni Talia, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng kulog. Hindi sumagot si Ising. Sa halip, umiwas ito ng tingin. Tila natatakot na mahawa sa malas na dala ng babaeng pinalayas. Ang lahat ng kabutihang ipinakita ni Talia, ang pag-aalaga sa kanila kapag may sakit, ang pagtulong sa mga gawaing bahay, ay tila nabura ng isang utos mula sa makapangyarihang Donya. Naglakad si Talia sa gitna ng kalsada. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa bigat ng kanyang basang damit. Ang lamig ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy ng kahihiyan sa kanyang dibdib ay mas matindi. Naalala niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina na naghihintay sa kanilang maliit na silid sa tondo. Umaasang may dalang magandang balita ang kanyang anak. Paano niya sasabihing ang perang inaasahan para sa gamot ay naging divorce papers? Ang mga sasakyang dumadaan ay hindi humihinto. Ang bawat pagtilamsik ng tubig mula sa mga gulong nito patungo sa kanyang direksyon ay tila paalala ng kanyang kinalalagyan sa mundo. Siya ay isang sastreng dukha na nagtangkang lumipad sa langit at ngayon ay bumagsak sa pinakamababang bahagi ng lupa. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan. Naupo siya sa malamig na semento, niyakap ang kanyang basang bag, at doon, sa gitna ng ingay ng ulan, humagulgol siya. Hindi ito ang yak ng isang taong nagnanais ng awa.
Ito ang iyak ng isang pusong nawalan ng lahat ng dahilan upang tumibok. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng pinong sinulid, ay nakakuyom ngayon sa magaspang at maruming semento. Diyos ko, saan ako magsisimula? Tanong niya sa sarili, habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa pinaghalong luha at ulan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang liwanag ay tila nanunuri, tila nagtataka kung bakit may isang babaeng tila bangkay na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay malakas at matatag. Isang itim na SUV na mukhang bago at mamahalin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang itim na payong ang bumungad, dahan-dahang lumalapit sa kanyang direksyon. Hindi niya makita ang mukha ng tao. Tanging ang makintab na sapatos nito na huminto sa harap ng maputik niyang paa. Miss, sa ganitong oras at panahon, ang kalsada ay hindi lugar para sa mga taong may sugat sa puso. Gusto mo bang mamatay dito o gusto mong lumaban? Ang boses ay baritono, malamig ngunit may awtoridad. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit tila nagbigay ng isang maliit na kislap sa madilim niyang mundo. Tumingala si Talia. Sa ilalim ng payong, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Mga matang tila nakakita na rin ng sapat na pait sa mundo. Sino ang estrangherong ito na huminto sa gitna ng kanyang pagkagunaw? Ito ba ay isang anghel na magliligtas sa kanya o isa pang panganib na kailangan niyang takasan? Tingnan ninyo, nagbabalik na ang babaeng walang utang na loob. Akala mo kung sinong santita, iyon pala ay may itinatagong dumi sa ilalim ng kanyang saya. Hindi nakakapagtakang pinalaya siya ng mga Montecillo. Ang mga ahas ay hindi dapat pinatitira sa loob ng mansyon. Ang mga salitang ito mula kay Aling Nena, ang pinakamatalas ang dila sa kanilang eskinita sa tondo. Ang sumalubong kay Thalia, pagbaba niya ng tricycle. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Ngunit sa halip na yakap at pakikiramay mula sa mga taong kinalakihan niya, ang nakita niya ay mga matang puno ng panghuhusga. Tumigil ang mundo ni Thalia. Ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay tila mga huni ng mga insekto na nangingitlog sa kanyang pandinig. Anong sinasabi ninyo? Tanong niya sa mahinang tinig habang mahigpit na nakakapit sa kanyang basang bag. Huwag ka nang magmalinis, Thalia. Sigaw ni Aling Nena habang nakapamewang. May dumating na tao rito kanina. Lulan ng isang mamahaling sasakyan. Sinabi nila sa amin ang totoo, na kaya ka pinalayas ay dahil nahuli kang nakikipagtalik sa ibang lalaki habang wala ang asawa mo, na ginamit mo lang ang pera ni Julian para sa iyong bisyo. Ang bawat kataga ay tila isang malakas na sampal na nagpaling sa kanyang mukha. Naramdaman ni Thalia ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa tindi ng kahihiyan. Ang hiyana, pilit na ibinabaon sa kanya ni Doña Imelda. Alam niya ang taktikang ito. Hindi sapat na pinalayas siya. Kailangang siguraduhin ng matanda na wala na siyang babalikang dignidad kahit sa pinakamahirap na sulok ng lungsod. Hindi totoo yan. Bulong ni Thalia, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa tawanan ng mga tao sa paligid. Ang katotohanan ay walang halaga sa harap ng isang masarap na kwento ng iskandalo. Naglakad siya ng mabilis, tila tinatakasan ang mga matang nakasunod sa kanya. Pumasok siya sa kanilang maliit at masikip na paupahan. Ang amoy ng nilagang gamot at ang tunog ng mahina at tuyong ubo ang sumalubong sa kanya. Doon, sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakahiga ang kanyang ina, si Aling Rosa. Anak? Thalia, ikaw na ba iyan? Tanong ng matanda sa nangihinang tinig. Mabilis na pinunasan ni Thalia ang kanyang mga luha at pilit na nagpakita ng ngiti, kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay sumasakit sa pagpipigil. Lumapit siya at hinaplos ang mainit na noo ng ina.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Oo po, Nay. Nandito na ako. Sagot niya habang iniaayos ang kumot ng ina. Bakit ka basa? At nasaan si Julian? Akala ko ba ay may pagdiriwang kayo ngayon? Ang mga tanong ng ina ay tila mga karayom na tumatama sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang puso. Hindi agad nakasagot si Thalia. Paano niya sasabihin sa inang may mahinang puso na ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan nila ay binitawan na siya? Paano niya sasabihing ang perang pambili ng maintenance na gamot ay kasama ng tinapon sa balde ng yelo sa restaurant? Nagkaroon lang po ng kaunting problema sa sasakyan, Nay. Mauna na po kayong matulog, magluluto lang ako ng lugaw. Pagsisinungaling niya, habang ang kanyang lalamunan ay nananakit sa pagpipigil ng hagulgol. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay mabilis na nabulabog. Mula sa manipis na dingding na yari sa plywood, narinig nila ang malalakas na boses ng mga tao sa labas. Thalia, lumabas ka riyan. Huwag mong dalhin ang dumi mo sa lugar na ito. Baka pati kami ay malasin dahil sa kalandian mo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas baba, tila kinakapos ng hangin. Anong sinasabi nila? Thalia, anong dumi? Wala po yan, Nay. Mga lasing lang po yan sa labas. Huwag ninyong pakinggan. Pakiusap ni Thalia, habang pilit na tinatakpan ang mga taingan ng ina, ngunit hindi tumigil ang ingay. Isang malakas na kalabog ang narinig sa kanilang pintuan, na sinundan ng pagtilamsik ng isang basag na bote sa semento sa labas. Ang mga insulto ay naging mas matalas, mas personal, at mas malupit. Ang gaslighting ni Doña Imelda ay nagtatagumpay. Unti-unti nitong winawasak ang tanging kanlungan na mayroon si Thalia. Ang bawat tibok ng puso ni Thalia ay tila isang tambol ng digmaan. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ng kanyang ina na humawak sa kanyang braso. Ang hawak nito ay mahigpit, puno ng takot at pagkalito. Thalia, sabihin mo sa akin, totoo ba? Ang huling salita ni Aling Rosa bago ito sinundan ng isang mahaba at nakakatakot na tunog ng pag-ubo. Sa gitna ng bawat pag-ubo, nakita ni Thalia ang pamumuti ng mukha ng kanyang ina. At sa huling bugso ng ubo, isang matingkad na kulay ng pula ang lumabas sa bibig nito at humawa sa puting tela ng unan. Ang mundong dati ay mabagal na gumuho ay biglang bumagsak ng mabilisan. Ang sigaw ng mga tao sa labas, ang amoy ng dugo, at ang nanlalamig na kamay ng ina ay nagsama-sama sa isang nakakabaliw na eksena. Doon, sa gitna ng karukaan at kawalan ng katarungan, naintindihan ni Thalia, ang pananahimik ay hindi laging kabutihan. Minsan, ang pananahimik ay ang siyang pumapatay sa mga taong mahal natin. Ano ito, Thalia? Akala ko ba ay may natitira ka pang dignidad? Bakit ka narito sa harap ng aking tarangkahan, gumagapang na parang asong naghahanap ng tira-tirang pagkain sa gitna ng gabi? Ang boses ni Doña Imelda ay nanggaling sa itaas na bahagi ng mansyon, sa balkonaheng yari sa marmol na napapaligiran ng mga mamahaling bulaklak. Nakasuot siya ng isang sutlang pantulog, hawak ang isang baso ng alak, habang nakatingin sa ibaba ng may halong libak. Sa ibaba, sa labas ng malaking bakal na gate, nakaluhod si Thalia sa magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang damit ay may bahid pa rin ng tuyong dugo ng kanyang ina. Ang dugong lumabas mula sa pag-ubo na tila hindi nahihinto. Doña Imelda, nakikiusap po ako. Ang tinig ni Thalia ay basag, puno ng desperation na tila isang huling hiling ng isang taong malulunod. Ang nanay ko po, kailangan niya ng agarang operasyon. Wala po kaming pera. Kahit hiramin niyo na lang po ang lahat ng natitirang taon ng buhay ko, pagtrabahuhan ko po ang bawat sentimo, huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang nanay ko.
Isang madiing tawa ang sumunod sa kanyang pagsusumamo. Ang tunog ng tawang iyon ay tila pagbagsak ng mga malalaking bato sa dibdib ni Talia. Utang na loob, Talia. Hindi ba't sapat na ang 5 taong pagpapakain namin sa'yo? At ngayon, pati ang pampagamot ng iyong inang malapit ng mamatay ay sa amin mo pa iaasa? Ang kapal din naman ng mukha mo. Sinasabi mo sa aming huwag na huwag naming hayaang mamatay ang nanay mo. Bakit kami ba ang pumatay sa kanya? Ang ironya ng mga salitang iyon ay tila isang laso na dumaloy sa mga ugat ni Talia. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang stress at ang kahihiyang idinulot ng mga Montesillo ang siyang nagpabilis sa paghina ng kanyang ina. Ngunit kailangan niyang lunukin ang lahat, ang galit, ang puot, at ang kanyang sariling pagkatao upang maisalba ang tanging pamilyang meron siya. Nasaan po si Julian? Pakisabi po sa kanya. Nakikiusap ako. Kahit konting tulong lang po para maipasok ko si nanay sa ospital. Sigaw ni Talia habang ang kanyang mga luha ay mabilis na humahalo sa dumi sa kalsada. Ang anak ko ay natutulog na sa piling ng babaeng tunay na nagpapasaya sa kanya. Huwag mo na siyang istorbohin sa mga basura mong problema. Pero dahil kilala ako bilang isang maawaing tao, tumalikod si Doña Imelda at kinuha ang isang barya mula sa kanyang mesa sa balkonahe. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang barya pababa. Ang tunog ng maliit na metal na tumama sa semento at gumulong palapit sa tuhod ni Talia ay tila huling insulto na kayang tiisin ng isang tao. Hayan, bumili ka ng kandila. Dahil iyan na lang ang kakailanganin ng nanay mo sa oras na ito. Pumatay ang ilaw sa balkonahe. Ang mansyon ay muling nabalot ng katahimikan. Iniwan si Talia na mag-isa sa dilim, nakaluhod sa harap ng saradong gate. Dahan-dahan niyang kinuha ang barya mula sa putikan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Hindi ito hapdi ng sugat sa balat, kundi hapdi ng isang kaluluwang unti-unti nang namamatay ang liwanag. Tumayo siya, hindi dahil sa siya ay sumusuko, kundi dahil kailangan niyang tumakbo. Sa bawat ospital na pinuntahan niya ng gabing iyon, iisang sagot ang natatanggap niya. Ang mga receptionist ay titingin sa kanyang pangalan, titingin sa computer, at pagkatapos ay ilalayo ang kanilang mga mata. Pasensya na po, ma'am. Wala po kaming bakanting kwarto para sa inyo. Pero wala pang tao sa kabilang kama. Nakikiusap ako. Mamamatay na ang nanay ko. Utos po ng management, ma'am. Hindi po namin kayo maaaring tanggapin. Ang bawat pagtanggi ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pag-asa. Naintindihan na niya. Ang kapangyarihan ni Doña Imelda ay hindi lamang hanggang sa pintuan ng kanilang mansyon. Ito ay parang isang madilim na anino na bumabalot sa buong lungsod, sinisigurong walang pintong bubukas para sa isang Talia magtibay. Bumalik si Talia sa kanilang barong-barong, bit-bit ang baryang ibinigay ni Imelda. Ang bawat hakbang niya ay tila paghakbang patungo sa sarili niyang libingan. Ang lamig ng gabi ay tila naging isang malupit na kaaway na yumayakap sa kanya. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga pa rin sa banig. Ang paghinga nito ay mababaw na. Tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ang bawat singhap ay may kalakip na tunog ng hirap, isang tunog na habambuhay na uukit sa alaala ni Talia. Naupo siya sa tabi ng ina, hinawakan ang nanlalamig nitong kamay at inilagay ang barya sa ilalim ng unan nito. Hanggang saan ang hangganan ng kasamaan ng isang tao bago tuluyang mamatay ang katarungan? At kapag ang katarungan ay tuluyan ng pumanaw, ano ang matitira sa isang taong ang tanging pag-aari na lamang ay ang kanyang galit? Wala na siyang tibok ng puso, Talia. Bitawan mo na ang iyong ina. Hayaan mo na siyang mamahinga sa mundong hindi naging mabuti sa kanya. Ang tinig ni Aling Nena, ang kapitbahay na dati ay nangunguna sa panunukso, ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan, malayo
malabo, at walang kabuluhan. Sa loob ng maliit at madilim na barong-barong, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na nakapatong sa isang lata ng sardinas. Ang amoy ng natutunaw na kandila ay humalo sa malansang amoy ng dugo sa paligid. Si Thalia ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang ina ay nakahiga sa kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa katawang, unti-unti nang naninigas at lumalamig. Ang bawat patak ng ulan mula sa butas na bubong ay tumatama sa isang plastik na timba na lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakabaliw na tunog sa katahimikan ng madaling araw. Ang bawat patak ay tila isang segundo ng buhay na pilit na hinahabol ni Thalia, ngunit wala na siyang mahabol. "Nay, gising na po," bulong ni Thalia. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog. "Dinalhan kita ng tinapay. May barya na rin ako rito. Ipapagamot na kita. Di ba sabi mo gusto mong makita ulit ang dagat?" Walang sagot. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nanatiling nakatitig sa kisame, ngunit wala na ang kislap ng buhay doon. Ang huling salitang lumabas sa bibig nito bago tuluyang pumikit ay isang mahinang patawad. Isang salitang tila isang laso na bumaon sa puso ni Thalia. Bakit ang biktima ang humihingi ng tawad? Bakit ang taong walang ginawa kundi magmahal ang siyang namamatay na may dalang pagsisisi, habang ang mga taong nagnakaw ng kanilang dangal ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga malalambot na kama? Naramdaman ni Thalia ang isang matinding pananakit sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang bawat pader sa paligid niya, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang simpleng tinig. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na dahan-dahang pinupukpok sa isang pandayan. Mainit, masakit, hanggang sa magbago ang hugis nito. Dahan-dahan niyang inihiga ang kanyang ina sa banig. Inayos niya ang gusot na buhok nito at hinalikan ang malamig nitong noo. Sa bawat haplos niya, ang lungkot ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na mas matigas at mas madilim. Tumayo siya at lumapit sa kaisa-isang cabinet na gawa sa karton. Kinuha niya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang kasal kay Julian. Doon, nakita niya ang sarili niyang nakangiti. Puno ng pag-asa, naniniwala na ang pag-ibig ay sapat na upang malampasan ang lahat. Tiningnan niya ang mukha ni Julian, ang lalaking nangako sa kanyang ina na aalagaan silang dalawa. Ang pag-ibig ay isang kasalanan sa mundong ito, sambit ni Thalia sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Natuyo na ang lahat ng tubig sa kanyang katawan, iniwan ang isang tuyong disyerto ng puot. Inilapit niya ang litrato sa apoy ng kandila. Pinanood niya kung paano dahan-dahang nilamon ng apoy ang mukha ni Julian, kung paano naging abo ang kanyang mga pangarap, at kung paano naging itim ang puting damit pangkasal na dati ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Ang abo ng litrato ay humalo sa dumi sa sahig, tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Lumingon siya sa labas ng pintuan. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng kulay sa maruming kapaligiran ng tondo. Ngunit para kay Thalia, ang mundo ay mananatiling madilim hanggat hindi nababayaran ng mga Montesillo ang bawat patak ng dugo ng kanyang ina. "Hindi ako mamamatay bilang isang biktima," bulong niya sa hangin. "Kung ang katarungan ay hindi ibinibigay, ako mismo ang kukuha nito." Sa gitna ng kanyang pighati, isang hindi inaasahang tunog ang narinig sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang ingay ng mga kapitbahay, kundi ang tunog ng isang maayos na pagkatok. Tatlong mahinang tunog na tila naghihintay ng pahintulot. Nang buksan ni Thalia ang pinto, nakita niya ang lalaking may hawak ng itim na payong noong nakaraang gabi. Nakatayo ito sa gitna ng putikan, nakasuot ng maayos na Amerikana, tila isang banyagang nilalang sa gitna ng karukhaan. Handa ka na bang iwanan ng Thalia na marunong lang umiyak?
Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang hamon. Huminga ng malalim si Thalia. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa kanyang ina. Pagkatapos ay muling tumingin sa lalaki. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay tila naging 2 piraso ng matalas na kristal. Patay na ang Thalia. Nakilala ninyo. Sagot niya. Turuan ninyo akong pumatay ng mga dyablo nang hindi gumagamit ng baril. Mati. Ang katarungan Thalia ay hindi ibinibigay sa mga taong marunong lang lumuha. Ito ay kinukuha ng mga taong marunong lumaban. Ang tanong ay kung hanggang kailan mo gustong manatiling biktima sa ilalim ng mga paa ng mga Montesillo. Ang tinig ni Attorney Gabriel Ramos ay malamig at diretsyo. Tila bawat salita niya ay isang piraso ng yelo na idinidikit sa nag-aapoy na galit ni Thalia. Nakatayo sila sa ilalim ng isang matandang puno sa sementeryo ng Tondo. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa bagong tambak na lupa kung saan inilibing ang ina ni Thalia. Ang libing ay simple, tahimik at dinaluhan lamang ng iilang mga taong nakakaalam ng tunay na kwento. Tiningnan ni Thalia ang kanyang mga kamay. Ang mga daliri niyang sanay, humawak ng pinong sutla at gintong sinulid ay marumi ngayon. May mga bahid ng lupa mula sa huling paghaplos niya sa kabaong ng ina. Naramdaman niya ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan, ang uri ng uhaw na hindi mapapawi ng tubig. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa krus na gawa sa kahoy. Sino kayo? Para ialay ang inyong kamay sa isang taong tinapon na ng lipunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin sa malayo. Tila may hinahanap na anino sa nakaraan. Dahil gaya mo, ninakawan din ako ng mga Montesillo. Ninakawan nila ako ng dangal, ng pamilya, at ng karera. Ang kaibahan lang, mas maaga akong natutong magtago sa dilim upang hintayin ang tamang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Gabriel ang kanyang plano. Hindi niya ibibigay ang pera kay Thalia. Sa halip, ibibigay niya ang pagkakataon. Isang pagkakataong mag-aral, magsanay, at pasukin ang isang mundong hindi kailanman inakala ni Thalia na kakayanin niya. Ang pagsusulit para sa Philippine National Police Academy ay nalalapit na at nakikita ni Gabriel sa mga mata ni Thalia ang kislap ng isang taong wala nang takot mamatay. Bumalik si Thalia sa kanyang maliit na silid ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina. Ang amoy ng nilagang gulay, ang tunog ng lumang radyo, at ang upuang gawa sa kawayan. Kinuha niya ang isang gunting na madalas niyang gamitin sa pananahi. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang basag na salamin. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay hinahaplos ni Julian at sinasabing simbolo ng kanyang pagiging isang mabuting asawa ay tila naging isang mabigat na kadena. Nang matapos siya, ang babaeng nasa harap ng salamin ay hindi na ang Thalia na marupok. Maikli na ang kanyang buhok, matalas ang mga linya ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila naging 2 piraso ng matigas na marmol. Kinuha niya ang kaisa-isang gamit na ititira niya mula sa kanyang nakaraan, ang karayom na ginamit ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Ito ay realisado na. May mga bahid ng kalawang, ngunit para kay Thalia, ito ang kanyang magiging anting-anting. Isang paalala na ang bawat tusok ay may layunin. Sa susunod na magkita tayo, Doña Imelda, bulong ni Thalia habang mahigpit na hawak ang karayom. Hindi na ako ang tahi na madaling mapunit. Ako na ang bakal na dudurog sa inyong lahat. Kinaumagahan, binitbit ni Thalia ang kanyang maliit na bag at lumabas ng pinto nang hindi na lumingon pa. Ang ingay ng Tondo ay hindi na nakakatakot sa kanya. Ang bawat sigaw ng mga tao at busina ng mga jeep ay tila naging isang kanta ng pakikipagdigma.
Sinalubong siya ni Gabriel sa kanto. Binigyan siya nito ng isang envelope na naglalaman ng kanyang bagong pagkakakilanlan at ang mga dokumento para sa pagsusulit. Mula sa araw na ito, kailangang mamatay ang lahat ng emosyon mo, Talia. Ang awa, ang pag-ibig, at ang takot ay mga hadlang sa iyong misyon. Handa ka na ba? Tumingin si Talia sa malayo, patungo sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon ng mga Monticello. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, tila isang blangkong papel na handa ng sulatan ng isang madugong kasaysayan. Wala na akong puso, Attorney Ramos. Ang natitira na lang ay ang aking tungkulin. Sagot niya. Isa pa, bumangon ka magtibay. Sa tingin mo ba ay maaawa sa iyo ang kalsada kapag ikaw na ang nakahandusay? Ang disiplina ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan sa pamamagitan ng dugo at pawis. Ang sigaw ng tactical officer ay tila isang malakas na kulog na dumaan sa pagitan ng mga tainga ni Thalia. Ang kanyang katawan ay nakabaon sa maputik na lupa ng parade ground. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat ng kanyang sariling timbang habang gumagawa ng push-ups sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata ay tila lason na humahapdi. Ngunit hindi siya kumukurap. Sa bawat pagbaba at pag-angat ng kanyang katawan, isang alaala ang bumabalik sa kanyang isipan. Sa unang bilang, naalala niya ang mukha ni Doña Imelda habang itinatapon ang barong sa balde ng yelo. Sa ikalawang bilang, ang malamig na boses ni Julian habang pinapipirmahan ang mga papeles ng diborsyo. Sa ikatlong bilang, ang huling ubo ng kanyang ina na may bahid ng dugo. Ang bawat sakit ng kanyang kalamnan ay tila nagiging panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Ang Thalia na sastre ay marunong sa pasensya, ngunit ang Thalia na kadete ay natututo ng bagsik. Isang hapon, habang nasa firing range, hawak ni Thalia ang isang mabigat na baril. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng pinong sutla at marupok na sinulid, ay kailangang masanay sa magaspang na bakal at sa malakas na pag-atras ng sandata sa tuwing ito ay pumuputok. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri. Ang mga kalyo, mula sa pagtahi, ay dahan-dahang napapatungan ng mga bagong kalyo mula sa paghawak ng gatilyo. Ang precision mo sa pagtahi ay magagamit mo rito, magtibay, bulong ni Attorney Ramos na bumisita sa kanya isang araw. Ang pagkakaiba lang, sa pagtahi ay bumubuo ka ng kasuotan. Dito, bumubuo ka ng buta sa puso ng iyong kaaway. Nang kumalabit si Thalia ng gatilyo, naramdaman niya ang malakas na paghampas ng baril sa kanyang balikat. Hindi siya kumurap. Ang bawat pagtama ng bala sa sentro ng target ay tila isang hakbang patungo sa kanyang paghihiganti. Hindi niya nakikita ang target bilang isang pirasong papel. Nakikita niya ang bawat taong kumuha ng kanyang dangal. Sa gabi, sa loob ng masikip na barracks, habang ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay mahimbing nang natutulog dahil sa kapaguran, nananatiling gising si Thalia. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit na envelope na nakuha niya sa mga gamit ng kanyang ina bago ito mamatay. Isang bagay na hindi niya napansin sa gitna ng pighati. Dahan-dahan niyang binuksan ang luma at kupas na papel. Ang sulat kamay ay hindi sa kanyang ina, kundi sa isang taong tila nagmula sa nakaraan na hindi niya alam. Sa loob ng liham, may isang pangalan na nabanggit, isang pangalan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Para kay Rosa, huwag mong hahayaang makuha nila ang bata. Ang dugo ng mga Monticello ay may sumpa at ang tanging paraan upang maligtas siya ay ang itago ang katotohanan. Nabitawan ni Thalia ang liham. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Anong ibig sabihin nito? Ang kanyang ina ay may lihim na kaugnayan sa mga Monticello bago pa man niya makilala si Julian. Ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Posible bang hindi ito ang dugong inakala niya?
Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng hangin na humahampas sa bintana. Ang bawat tanong sa kanyang isipan ay tila mga sinulid na nagkakabuhol-buhol. Lumilikha ng isang mas malaki at mas madilim na disenyo kaysa sa kanyang pinaplano. Tumingin si Thalia sa kanyang mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga kamay na ito ay handa ng pumatay, ngunit handa na ba siyang malaman ang katotohanan na maaaring magwasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan? Siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi, Thalia. Ayaw ng mga Monticello ng kahit anong bahid ang pagkakamali. Lalo na si Cynthia, ang magiging bagong reyna ng kanilang pamilya. Napakapihikan niyan pagdating sa detalye. Ang tinig ng may-ari ng butik ay tila isang malayo at walang saysay na ingay sa pandinig ni Thalia, na ngayon ay kilala bilang Thalia. Isang misteryosong consultant na eksperto sa pagbuburda. Nakasuot siya ng itim na turtleneck at salamin. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle, malayo sa imahe ng sastreng dugyot na pinalayas 3 taon na ang nakalilipas. Hawak ni Thalia ang isang mamahaling tela ng seda. Ang kanyang mga daliri, na dati ay nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon. Sa bawat pagbaon ng karayom sa tela, tila itinatali niya ang isang bitag na dahan-dahang hihigpit sa leeg ng kanyang mga kaaway. Ang kasanayan niya sa pananahi na dati ay ginamit niya upang pagsilbihan ang mga Monticello ay siya na ngayong susi upang pasukin ang kanilang mundo nang hindi nila nalalaman. Nandito siya sa isang marangyang fashion gala sa Makati, ang lugar kung saan magtitipon-tipon ang mga pinakamayayaman sa bansa. Kasama rito si Cynthia Ricafort, ang babaeng pumalit sa kanyang pwesto. Ayon sa investigasyon ni Attorney Ramos at ng kanyang unit sa kapulisan, ginagamit ni Cynthia ang mga ganitong event upang maghanap ng mga bagong biktima para sa kanyang investment scam. Naramdaman ni Thalia ang isang pamilyar na amoy sa hangin, isang timpla ng mamahaling tabako at sandalwood. Tumigas ang kanyang katawan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na bumubugbog sa loob ng kanyang dibdib. Kilala niya ang amoy na yon. Iyon ang amoy ng lalaking nagtraidor sa kanya. Julian! Bulong ng kanyang isipan, isang pangalan na may kalakip na pait ng lason. Mula sa madilim na sulok ng backstage, nakita niya si Julian. Mukha itong pagod. Ang mga linya sa kanyang mukha ay mas malalim na ngayon. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling puno ng mapagpanggap na dangal. Sa tabi nito ay si Cynthia na nakasuot ng isang pulang gown na tila isang dumanak na dugo sa gitna ng silid. Wait! The embroidery on this sleeve is familiar. Narinig ni Thalia ang boses ni Cynthia habang sinusuri nito ang isa sa mga modelong dumaan. Parang nakita ko na ang ganitong pattern sa kung saan. Napatigil si Thalia sa paghinga. Ang pattern na ginamit niya ay ang pattern na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Isang natatanging disenyo na tanging sila lamang ang nakakaalam. Isang pagkakamali, isang emosyonal na pagkakamali na maaaring sumira sa kanyang misyon. Dahan-dahan siyang umatras sa dilim, ngunit sa kanyang pagpihit, tumama ang kanyang balikat sa isang display stand. Ang tunog ng pagkakasagi ng bakal sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng backstage. Sino yan? Ang boses ni Julian ay malapit na. Tila ilang hakbang na lamang ang layo mula sa kinaroroonan ni Thalia. Naramdaman ni Thalia ang pamamasa ng kanyang mga palad. Ang kanyang paningin ay nakapako sa anino ni Julian na papalapit sa kanyang direksyon. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang dambuhalang bigat na dumudurog sa kanyang hininga. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hinawakan niya ang karayom ng kanyang ina na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Ang matulis na dulo nito ay bumaon sa kanyang balat, nagbibigay ng hapdi na nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi siya maaring magpakita, hindi pa ngayon. Huminto ang anino ni Julian
sa tapat ng kurtina kung saan siya nakatago. Naramdaman ni Talia ang init ng presensya ng lalaki sa kabilang panig ng manipis na tela. Isang galaw na lang, isang pilit na paghawi, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mauuwi sa wala. "Julian, come here. Doña Imelda is calling you on the phone. Mainit na naman ang ulo ng mama mo." Sigaw ni Cynthia mula sa malayo. Tumigil ang anino. Isang mahabang buntong hininga ang naririnig ni Thalia mula kay Julian. Isang buntong hiningang puno ng bigat na tila isang taong nakakulong din sa sarili niyang impyerno. Dahan-dahang lumayo ang mga hakbang ni Julian hanggang sa muling mabalot ng ingay ng musika ang paligid. Napasandal si Thalia sa pader. Ang kanyang hininga ay malalim at putol-putol. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na hinaluan ng puot. Hanggang kailan mo kayang magtago sa anino ng iyong sariling nakaraan? Kapag ang katarungan ay nangangailangan ng pagsasakripisyo ng iyong mukha, handa ka bang maging isang estranghero habang buhay sa paningin ng lalaking minsan mong minahal? Isang baso pa ng champagne, please. Kailangan nating ipagdiwang ang pagpasok ng mga bagong investors sa Golden Orchid Foundation. Sa wakas, ang pamilya Montecillo ay muling lulutang sa itaas at lahat ng ito ay dahil sa akin. Ang tinig ni Cynthia ay puno ng kayabangan habang nakikipag-usap sa kanyang telepono sa loob ng isang pribadong silid sa likod ng engrandeng ballroom. Hindi niya alam na sa likod ng makapal na kurtina ng velvet, may isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid, mga matang tila naging kamera na nagtatala ng bawat pagkakamali. Si Thalia ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang hininga ay kontrolado, tila isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali. Hawak niya ang kanyang maliit na device. Kinukunan ng litrato ang mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng vanity table ni Cynthia habang abala ito sa pakikipag-usap. Sa bawat dokumentong kanyang nababasa, ang galit ni Thalia ay napapalitan ng isang madilim na katuwaan. Ang Golden Orchid Foundation ay hindi isang charity. Ito ay isang malaking bitag. Ang mga kumpanyang sinasabi ni Cynthia na pag-aari niya sa ibang bansa ay mga shell companies, mga pangalang umiiral lamang sa papel. Ang mas matindi pa, ang perang ipinapahiram niya kay Doña Imelda upang isalba ang bumabagsak na negosyo ng mga Montecillo ay hindi sa kanya. Ito ay galing sa mga banyagang sindikato na may napakataas na interes. "Napakatalino mo, Cynthia," bulong ni Thalia sa kanyang isipan. "Ginamit mo ang pagiging matapobre at ang kasakiman ni Doña Imelda upang baonon sila sa utang na ikaw rin ang may hawak." Narinig ni Thalia ang pagbagsak ng telepono ni Cynthia sa sofa at ang kalansing ng kanyang mga alahas habang ito ay lumalapit sa salamin. "Konting tiis na lang, Julian." Narinig niyang muling nagsalita si Cynthia, ngunit ang tono nito ay wala ng pag-ibig, kundi pag-aari. "Kapag nakuha ko na ang huling pirma ni Imelda sa sangla ng mansyon, wala na kayong kawala sa akin. Magiging reyna ako ng inyong kaharian at kayo ay magiging mga alipin ko habang buhay." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Thalia sa dilim. Ang puot na dati ay nakatuon lamang sa kanya ay tila may bago ng biktima. Ang pamilyang Montecillo, sa kanilang paghahangad ng kapantay na antas, ay nagpapasok ng isang anay na unti-unting uubo sa kanilang pundasyon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ay pumasok na sinusundan ng amoy ng alak. Si Julian iyon. "Cynthia, kailangan nating mag-usap." Ang boses ni Julian ay paos, tila isang lalaking pasa ng buong mundo. "Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dito nang hindi kumakatok?" "You're ruining my mood, Julian." Mabilis na sagot ni Cynthia. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ng lalaki. "Ang mama, hindi siya makatulog. Natatakot siya sa mga dokumentong pinapirmahan mo sa kanya kanina. Sigurado ka bang makakatulong ito sa amin? Cynthia, ibinigay na namin ang lahat sa'yo." "Look at me, Julian!" Sigaw ni Cynthia habang hinahawakan ang mukha ng lalaki.
Kung hindi dahil sa akin, nasa kalsada na kayo ngayon. Huwag mong tularan ang dati mong asawa na walang silbi kundi ang umiyak at manahin ng basahan. Kung gusto mong manatiling Montesillo, sumunod ka sa akin. Tumalikod si Cynthia at lumabas ng silid nang hindi man lang tiningnan ang lalaking kanyang pinoprotektahan. Naiwang mag-isa si Julian sa gitna ng silid. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Thalia ang mukha ni Julian sa salamin. Wala na ang kislap ng kayabangan. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi, puno ng pagod, at tila naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang winasak. Kinuha ni Julian ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Isang panyong may burda ng isang maliit na ibon. Ang huling bagay na itinahi ni Thalia para sa kanya bago ang lahat ng gulo. Hinalos ni Julian ang burda ng panyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luhang huli na para sa anumang kapatawaran. Naramdaman ni Thalia ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi siya narito upang maawa. Narito siya upang maningil. Ang bawat luhang inilalabas ni Julian ngayon ay kulang pa upang bayaran ang buhay ng kanyang ina. Dahan-dahang lumabas si Julian ng silid, iniwan ang katahimikan at ang nakatagong Thalia. Ang maskara ay nagsisimula ng mabitak. Ang tanong na lamang ay kung sino ang mas mabilis na madudurog. Ang pamilyang nagtapon ng dangal o ang babaeng nagpapanggap na sila ay isinasalba. Julian, uminom ka muna ng kape. Kanina ka pa nakatitig sa mga papel na yan. Hindi ba't sabi ko sa'yo, hayaan mo na ang mga abogado ni Cynthia ang mag-asikaso niyan? You should trust your future wife more than those old dusty files. Ang tinig ni Doña Imelda ay hindi na kasing tatag ng dati. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga dambuhalang brilyante, ay nanginginig ngayon habang inilalapag ang tasa sa mesa. Ang mansyon na dati ay laging maliwanag at puno ng tawanan ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa marmol. Malamig, tahimik at puno ng mga anino ng nakaraan. Tumingala si Julian. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog sa ilalim. Tila hindi na dinalaw ng antok sa loob ng maraming linggo. Ma'am, may hindi tama. Ang mga interes sa utang natin sa kumpanya ni Cynthia, bakit parang lalong lumalaki kahit nagbabayad tayo? At ang mga pirma mo rito sa sangla ng lupain sa Tagaytay, sigurado ka bang nabasa mo ang lahat ng maliliit na letras sa huli? Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Cynthia na may dalang malapad ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig gaya ng yelo. Are we talking about me again, Julian? I told you, I'm doing everything to save this family's legacy. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ko, matagal na tayong kinaladkad ng mga bangko palabas ng bahay na ito. Is this how you thank me? By doubting my intentions? Ang boses ni Cynthia ay mabilis na nagbago mula sa pagiging malambing patungo sa pagiging isang biktima. Ito ang sining ng gaslighting na dinala niya sa antas ng isang eksperto. Hindi naman sa ganoon, Cynthia. Pagtatanggol ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nag-aalala lang ang anak ko. Alam mo namang siya lang ang inaasahan ko ngayon. Then let him act like a man, Tita Imelda. Madiing sabi ni Cynthia habang hinihimas ang balikat ng matanda. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kaba. Baka atakihin ka na naman sa puso. At alam mo namang napakamahal ng mga private nurses na kinuha ko para sa'yo. You wouldn't want to be a burden to Julian, right? Napatungo si Doña Imelda. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat ng mga katulong ay tila naging isang maliit na bata sa harap ni Cynthia. Ang bawat salita ni Cynthia ay tila isang manipis na patalim na dahan-dahang pumuputol sa tiwala ni Imelda sa sarili niyang kaisipan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na opisina, nakaupo si Thalia kasama si Attorney Ramos. Ang liwanag mula sa computer screen
ay nagbibigay ng asul na kulay sa kanyang matalas na mukha. Tingnan mo ito, Talia. Itinuro ni Gabriel ang isang pangalan sa screen. Ang ospital na tumangging tanggapin ng nanay mo, 3 taon na ang nakalilipas. Ang chairman ng board of directors nila noon ay walang iba kundi ang amain ni Cynthia Ricafort. Hindi lang ito basta malas, Talia. Pinlano nila ang pag-iisa sa'yo. Naramdaman ni Talia ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay kusang nag-fist. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Hindi lang pala si Doña Imelda ang may kasalanan. Si Cynthia ay matagal na palang nagmamasid sa dilim. Hinihintay ang pagkakataong madurog si Talia upang siya ang pumalit. May isa pa, pagpapatuloy ni Gabriel. Nakatanggap kami ng impormasyon na may isang hindi kilalang tao na nagtatangkang magpadala ng mga dokumento sa mga Monticello. Mukhang may isang taong malapit kay Cynthia ang gustong magsalita. Bumalik ang eksena sa mansyon ng mga Monticello. Gabi na at ang lahat ay tulog na, maliban kay Julian. Naglalakad siya patungo sa kusina nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa silid ni Cynthia. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto na hindi nakasara ng maayos. Nakita niya si Cynthia na nakatalikod, may kausap sa telepono. Ang tono ng boses nito ay wala ng bahid ng lambing. I don't care if the old woman dies. Just make sure the deed of sale is notarized before the wedding. Kapag nakuha ko na ang titulo ng mansyon, itatapon ko sila sa kalsada, gaya ng ginawa nila sa sastreng yun. At siguraduhin mong walang bakas na mag-uugnay sa akin sa nangyari sa ospital noon. Nabitawan ni Julian ang baso ng tubig na hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig at ang pagtilamsik ng tubig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Mabilis na lumingon si Cynthia. Ang kanyang muka ay naging parang sa isang dyablo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Julian, kanina ka pa ba riyan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na pilit na hinihila hanggang sa ito ay maputol. Ang mist of distrust ay tuluyan ng naging isang bagyo. Ano ang gagawin ni Julian ngayong narinig na niya ang tunay na tinig ng babaeng balak niyang pakasalan? At sa muling pagtatagpo ng kanilang mga landas, sino ang unang babagsak sa ilalim ng bigat ng katotohanan? Kumpleto na ang lahat, Talia. Ang mga dokumentong ito ay hindi lamang mga pirasong papel. Ang mga ito ay ang mga pako sa kabaong ng karera ni Cynthia Ricafort. Mula sa money laundering hanggang sa estafa sa ilalim ng mga peking kumpanya, wala na siyang matatakbuhan. Ang tinig ni Attorney Gabriel Ramos ay puno ng katiyakan habang inilalatag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng madilim na opisina, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nakatutok sa mga ebidensya. Ang bawat litrato, bawat lagda, at bawat transaksyon ay tila mga hibla ng sinulid na ngayon ay nabuo na bilang isang matibay na lambat. Hinawakan ni Talia ang folder. Ang pakiramdam ng papel sa kanyang mga daliri ay tila isang malamig na bakal. Tiningnan niya ang huling dokumento, ang ulat mula sa Interpol na nagpapatunay na ang Cynthia Ricafort ay isa lamang sa maraming alias ng isang babaeng matagal nang hinahanap sa iba't ibang bansa dahil sa malalaking investment scams. Salamat, Gabriel, mahinang sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng kaba. Ngunit hindi sapat na makulong lang siya. Gusto kong makita ni Doña Imelda kung paano gumuho ang toring ginto na itinayo niya sa ibabaw ng aming mga luha. Eksaktong sa sandaling iyon, isang marangyang sobre ang iniabot ng isang tauhan sa opisina. Ang sobre ay gawa sa mamahaling papel na kulay krema, may amoy ng lavender, at may tatak na ginto sa gitna, ang inisyal na M at R. Ang kasal ni Julian Monticello at Cynthia Ricafort. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang imbitasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang mabasa niya ang isang maliit na card na kalakip nito. Ito ay para kay Talia.
Ang sikat na fashion consultant, pinapadalan siya ni Doña Imelda ng imbitasyon, hindi dahil sa kabutihan, kundi upang ipagmalaki ang marangyang selebrasyon na gaganapin sa pinakamalaking katedral sa Maynila. Gusto niyang saksihan ko ang kanyang tagumpay, bulong ni Thalia. Gusto niyang makita ko kung paano nila papalitan ang pangalan ko sa buhay ni Julian ng isang babaeng akala nila ay kauri nila. Tumayo si Thalia at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo kung saan makikita ang mga ilaw ng lungsod. Kinuha niya ang kanyang lumang karayom mula sa kanyang bulsa, ang karayom ng kanyang ina. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa dahan-dahang bumaon ang dulo nito sa kanyang balat. Ang maliit na hapdi ay tila isang huling paalala ng kanyang pangako. Julian, Doña Imelda. Sabit niya sa hangin. Inubos ninyo ang aking pag-asa, kinuha ninyo ang aking ina, at itinapon ninyo ang aking dangal sa putikan. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa inyo ng regalong hindi ninyo malilimutan. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa paghahanda. Ang mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa ay nagsisimula ng dumating. Ang gown ni Cynthia na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakasabit sa gitna ng silid, kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ngunit sa likod ng bawat dekorasyon, may isang tensyong hindi maipaliwanag. Si Julian ay nananatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay laging nakaiwas, habang si Doña Imelda ay pilit na itinatago ang kaba sa bawat tawag ng mga bangko na humihingi ng kabayaran. Hindi nila alam na ang bawat bulaklak, bawat bisita, at bawat segundong lumilipas ay bahagi na ng disenyo ni Thalia. Ang kasal na ito ay hindi magiging simula ng isang bagong buhay, kundi ang katapusan ng isang mahabang pagpapanggap. Binalik ni Thalia ang imbitasyon sa sobre. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang emosyon, walang takot, tanging ang matigas na desisyon ng isang babaeng handa ng maningil. Gabriel, ihanda ang unit. Sa araw ng kasal, gawin ninyo ang lahat ayon sa plano. Walang lalabas, walang makakatakas. Huminga ng malalim si Thalia at dahan-dahang pinatay ang ilaw sa kanyang opisina. Ang huling bagay na nakita sa dilim ay ang kinang ng kanyang mga mata. Mga matang tila naging 2 piraso ng nag-aapoy na uling. Sa kasal na ito, Doña Imelda, bulong niya sa katahimikan, hindi pag-ibig ang maghahari. Sa harap ng altar na yan, lahat kayo ay luluhod. Ang Manila Cathedral ay punong-puno ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang amoy ng libu-libong sariwang puting rosas ay humahalo sa amoy ng mamahaling insenso. Lumilikha ng isang atmosfera ng wagas na karangyaan. Nakatayo si Doña Imelda sa harapang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, habang suot ang isang mamahaling terno na kumikinang sa bawat galaw niya. Naniniwala siyang sa araw na ito, tuluyan na nilang mabubura ang bakas ng malas na iniwan ng isang sastreng dukha. Si Julian ay nakatayo sa harap ng altar. Ang kanyang barong ay gawa sa pinakamahusay na pinya, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang bangkay na binihisan lamang. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan habang hinihintay ang pagpasok ng kanyang mapapangasawa. Nagsimulang tumugtog ang organo, isang maringal na musika na nagpatahimik sa lahat. Ang malalaking pinto ng katedral ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Cynthia. Ang kanyang gown ay may mahabang trill na tila isang dagat ng puting seda, kumikinang sa mga kristal. Sa ilalim ng kanyang belo, isang mapanuyang ngiti ang nakatago. Ang ngiti ng isang mananalo. Ngunit ang seremonya ay hindi natapos ayon sa plano. Sa sandaling magtatagpo na ang mga kamay ni na Julian at Cynthia sa harap ng pari, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa labas. Hindi ito ang ingay ng hangin, kundi ang sunod-sunod na tunog ng mga sasakyang mabilis na huminto sa tapat ng katedral.
Ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na pangmilitar ay umalingaw-ngaw sa labas ng pintuan, dahan-dahang lumalapit, hanggang sa ang malalaking pinto ng katedral ay muling bumukas nang may malakas na tunog. Tumigil ang musika. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng tingga. Isang pangkat ng mga pulis na nakauniforme ang pumasok at sa gitna nila, isang babae ang naglalakad nang may matatag na tindig. Nakasuot siya ng asul na uniforme ng kapulisan. Ang kanyang mga insignia bilang isang lieutenant ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng matalas na bakal. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang mamahaling abaniko. Talia? Ang mahinang sambit ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at hindi makapaniwala. Hindi lumingon si Thalia sa matanda. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Cynthia na ngayon ay namumutla na sa likod ng kanyang belo. Naglakad si Thalia sa gitna ng aisle, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa pulang alpombra ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng katapusan. Tumigil siya sa tapat ng magkakasal. Walang sigaw, walang gulo, tanging ang kanyang malamig at makapangyarihang tinig ang narinig sa buong katedral. Cynthia Ricafort, o mas kilala sa pangalang Maria Santos sa ibang bansa, ikaw ay inuaresto sa kasong large-scale estafa, money laundering, at illegal possession of falsified documents. Mayroon kang karapatang manahimik dahil ang bawat salitang bibitawan mo ay gagamitin laban sa iyo sa hukuman. Ano ito? Isang biro. Julian, gawin mo ang paraan. Paalisin mo ang babaeng ito. Sigaw ni Cynthia, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Akma namang susugod si Doña Imelda upang sampalin si Thalia. Ngunit sa isang mabilis at propesyonal na galaw, nahawakan ni Thalia ang braso ng matanda. Hindi niya ito sinaktan. Ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang malaman ni Imelda na wala na siyang kapangyarihan dito. Bitawan mo ako. Ikaw nasa streng dukha. Wala kang karapatang hawakan ako. Bulyaw ni Imelda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng kahihiyan sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita. Ang sa streng dukha na tinapon ninyo 3 taon na, ang nakalilipas ay patay na. Doña Imelda, bulong ni Thalia, sapat na upang sila lang ang makarinig. Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang batas na kukuha ng lahat ng inyong ninakaw. Inilabas ni Thalia ang mga posas. Ang tunog ng pagkakasara ng bakal sa mga manipis na pulso ni Cynthia ay tila isang huling hatol. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga cellphone ay nakataas upang kuhanan ng video ang pagbagsak ng mga Montesillo. Tumingin si Thalia kay Julian. Ang lalaki ay nakatayo lamang, hindi gumagalaw, tila isang ribultong nakasaksi sa sarili niyang pagkagunaw. Nakita ni Thalia ang pagsisisi sa mga mata ni Julian, ang pagnanais na hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras si Thalia. Huli na ang lahat, Julian, sabi ni Thalia. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kapayapaan. Ang kasal na ito ay hindi magaganap dahil ang mansyong tinutuluyan ninyo, ang mga alahas na suot ng ina mo, at ang bawat sentimong ginamit sa bulaklak na ito ay pag-aari na ng gobyerno simula sa oras na ito. Nang kaladkari ng mga pulis si Cynthia palabas, sumunod ang isang malakas na tunog ng pagbagsak. Si Doña Imelda ay nawalan ng malay sa gitna ng kalsada ng katedral. Ang kanyang marangyang terno ay nadumihan sa sahig. Naiwang mag-isa si Thalia sa gitna ng altar, nakatingin sa krus. Naramdaman niya ang isang patak ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, ang kanyang ina ay maaari na ring mamahinga sa kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tauhan ni Attorney Ramos ang lumapit kay Thalia at bumulong. Isang balita na nagpabago sa timpla ng kanyang tagumpay. Ma'am,
May problema po sa records ng ospital. Mukhang hindi lang si Cynthia ang may kinalaman sa pagkamatay ng nanay niyo. May isa pang pangalan na lumitaw, isang pangalan na hindi natin inaasahan. Ang paligid ng mansyon ng mga Montesillo ay hindi na nababalutan ng katahimikan ng karangyaan. Sa halip, ang tunog ng paghila ng mahabang dilaw na tape na may nakasulat na police line ang namayani sa buong bukana ng kalsada. Ang bawat kagamitan, mula sa mga antigong estatwa hanggang sa mga mamahaling sasakyan, ay dahan-dahang nilalagyan ng selyo ng pamahalaan. Sa loob ng isang maliit na klinika sa presinto, dahan-dahang iminulat ni Doña Imelda ang kanyang mga mata. Ang amoy ng alkohol at murang disinfectant ang sumalubong sa kanya, malayo sa bango ng lavender na nakasanayan niya sa kanyang silid. Nang makita niya ang puting kisame na may mga bitak, isang matinding sigaw ng pagkadismaya ang kumawala sa kanyang tuyong lalamunan. Nasaan ako? Julian, nasaan ang mga abogado natin? Ang boses ni Imelda ay paos at nangangatog. Wala na tayong abogado, ma'am. Wala na tayong pambayad sa kanila. Ang sagot ni Julian na nakaupo sa isang silyang kahoy sa sulok. Ang kanyang barong ay gusot na, may mga mantsa ng dumi, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok si Talia sa silid. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa gate noong gabi ng ulan. Ngayon, bitbit niya ang bigat ng kanyang katungkulan. Inilapag niya ang isang folder sa harap ni Julian. Ang lahat ng ari-arian ninyo ay opisyal ng kinuha ng gobyerno bilang bahagi ng ebidensya laban sa mga kumpanya ni Cynthia Ricafort. Ang bawat pirma ni Doña Imelda sa mga papeles na ibinigay ni Cynthia ay naging daan upang makuha niya ang lahat sa inyo. Sa madaling salita, pinirmahan ninyo ang sarili ninyong hatol na maging mahirap. Ang paliwanag ni Talia nang walang bahid ng awa. Ikaw! Itinuro ni Imelda si Talia. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa puot. Ikaw ang may gawa nito. Sinadya mong mangyari ito upang gumanti sa amin. Hindi ako ang nag-utos kay Cynthia na lokohin kayo, Doña Imelda, malamig na sagot ni Talia. Ang inyong sariling kasakiman at ang paghahangad ninyong humanap ng kapantay ang nagdala sa inyo rito. Pinili ninyo ang isang manloloko dahil lang sa kinang ng kanyang alahas at itinapon ninyo ang taong tapat sa inyo dahil lang sa amoy ng kanyang kahirapan. Tumingin si Julian kay Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Talia, patawad. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang tungkol sa nanay mo, ang tungkol sa pagharang ni Cynthia sa ospital. Wala akong alam. Isumpa ko man. Ang kawalan ng alam ay hindi katumbas ng kawalan ng kasalanan. Julian, tugon ni Talia. Noong panahong kailangan ko ang boses mo, pinili mong manahimik. Noong panahong kailangan ko ang kamay mo, pinili mong pumirma sa divorce papers. Ang katahimikan mo ang siyang naging pinakamalakas na sandata nila laban sa akin. Bumaling si Talia kay Attorney Ramos na pumasok din sa silid. May hawak itong isang lumang logbook mula sa ospital, ang ebidensyang binanggit kanina. Ito ang huling piraso ng katotohanan, Talia. Sabi ni Gabriel, ang taong nagbayad sa administrator ng ospital upang hindi tanggapin ang nanay mo ay hindi lang si Cynthia. Ang tseke na ginamit ay may pirma ng isang Montesillo. Nanlaki ang mga mata ni Talia. Kinuha niya ang dokumento at tiningnan ang kopya ng tseke. Ang lagda doon ay hindi kay Julian at hindi rin kay Imelda. Ito ay lagda ni Don Felipe Montesillo, ang yumaong ama ni Julian. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang madiing hampas sa pandinig ni Talia. Bakit? Bulong ni Talia, nakatingin kay Imelda. Bakit pati ang biyanan ko ay kasama sa pagdurog sa akin? Ano ang nagawa ng nanay ko sa inyong pamilya? Napayuko si Doña Imelda. Ang kanyang pagkamapagmataas ay dahan-dahang natunaw, pinalitan ng isang lihim na matagal na niyang itinatago sa dilim. Ang tunog ng kanyang mahinang paghikbi
ay tila isang pag-amin sa isang malaking pagkakasala. Dahil ang nanay mo, si Rosa, siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng mansyon natin. Ang pag-amin ni Imelda na tila isang bulong mula sa impyerno. Ang ama ni Julian ay nakuha ang lupa sa pamamagitan ng pandaraya noong kabataan nila. Nang malaman naming ikaw ang anak ni Rosa, natakot kami. Natakot kaming bawiin mo ang lahat ng sa amin. Napaatras si Talia. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa kamatayan. Ang bawat panlalait sa kanya bilang dukha ay isang paraan lamang upang itago ang katotohanang sila ang tunay na nagnakaw sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay namatay sa harap ng mansyong sa kanya naman talaga dapat. Naramdaman ni Talia ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay tila nagkawatak-watak. Ang katarungang hinahanap niya ay may mas malalim pa palang ugat ng kasamaan. Umalis na tayo rito. Ang huling sabi ni Talia kay Gabriel. Hindi na niya tiningnan ang 2 taong nakahandusay sa kanilang sariling kahihiyan. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bagong tanong na nabuo sa kanyang isipan. Kung ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang nakaw na lupa, nasaan ang iba pang mga dokumentong magpapatunay ng tunay na pagkatao ni Talia? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga Montesillo upang masigurong ang lihim na ito ay hindi na muling mabubuhay? Bakit ka pa narito, Talia? Para pagtawanan kami? Para makita kung paano kami dumanas ng hirap sa loob ng masikip na silid na ito? Kung yan ang layunin mo, binabati kita. Nagtagumpay ka na. Ang boses ni Doña Imelda ay wala na ang dating bagsik. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko sa loob ng visitation room ng kulungan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang balat ay tila naging maputla dahil sa kawalan ng sikat ng araw. Sa tabi niya ay si Julian na hindi makatingin ng diretso kay Talia. Ang mansyong marmol ay napalitan ng malamig na semento at ang bango ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng kalawang at luma. Tumayo si Talia sa kabilang panig ng rehas. Ang kanyang uniforme ay nananatiling maayos, walang kahit isang gusot. Tila sumisimbolo sa katatagan ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang babaeng dati ay itinuturing niyang dyablo. Hindi ako narito para pagtawanan kayo, Doña Imelda. Mahinang sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay walang galit. Tila isang lawa na payapa ang ibabaw. Narito ako upang ibalik ang isang bagay na sa inyo naman talaga nagmula. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang kanyang palad. Sa gitna nito ay ang maliit na barya. Ang sentimong itinapon sa kanya ni Imelda noong gabing nagmamakaawa siya para sa buhay ng kanyang ina. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila. Ang tunog ng metal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang huling hininga ng kanilang ugnayan. Sabi niyo noon, pambili ito ng kandila para sa nanay ko. Ngayon, ibinabalik ko ito sa inyo. Gamitin niyo yan upang magtirik ng kandila para sa sarili ninyong dangal dahil iyon ang tuluyan ng namatay sa gabing ito. Napahagulgol si Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Isang tunog ng pagkawasak na wala ng pag-asang mabuo pa. Patawarin mo ako, Talia. Hindi ko alam na hahantong sa ganito. Ang takot ko lang ay mawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang pinaghirapan ninyo ay galing sa pagnanakaw sa nanay ko. Pagtatama ni Talia. Ang bawat haligi ng mansyong yon ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga pangarap. Ang katarungan ay hindi paghihiganti. Doña Imelda, ito ay pagbabalik lamang ng mga bagay sa kung saan sila nararapat. Bumaling si Talia kay Julian. Ang lalaki ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na alam niyang hindi na sasagutin. Julian, sambit ni Talia. Talia, may pagkakataon pa ba? Bulong ni Julian
Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Magsisimula tayo ulit. Kahit saan. Kahit sa pinakamaliit na bahay. Basta magkasama tayo. Ngayon alam ko na ang totoo. Babawi ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Thalia. Ang mga tahi na pinutol mo, Julian, ay hindi na maaring pagdugtungin pa. Ang Thalia na asawa mo ay namatay kasabay ng kanyang ina. Ang nasa harap mo ngayon ay isang babaeng natutong manahi ng sariling buhay nang wala ka. Tumalikod si Thalia. Hindi na niya ninais pang pakinggan ang anumang pagsusuma mo. Ang bawat hakbang niya palabas ng visitation room ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang puso. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal na pinto sa likod niya ay tila huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa labas ng presinto, sinalubong siya ni Attorney Ramos. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ano na ang susunod, Thalia? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Thalia sa malayo. Inilabas niya ang kanyang badge, ang simbolo ng kanyang pagsisikap at ng kanyang bagong pagkatao. Hinaplos niya ang bawat ukit nito. Babalik ako sa kung saan ako nagsimula. Sagot niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay ng limos. Ako na ang magtatayo ng sarili kong tahanan. Bago sila umalis, isang huling dokumento ang iniabot ni Gabriel. Nahanap na namin ang titulo ng lupa sa Tondo, Thalia. Opisyal na itong nakapangalan sa iyo bilang tagapagmana ni Rosa Magtibay. Ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Montesillo ay sa iyo na ngayon. Napahinto si Thalia. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Ang lahat ng luha, ang lahat ng pait, at ang lahat ng puyat ay tila nagbunga na sa wakas. Gusto kong ipagiba ang mansyong yon, mading sabi ni Thalia. Gusto kong ang bawat bato niyon ay gamitin upang itayo ang isang sentro para sa mga kababaihang gaya ko, mga sastreng nangarap, mga inang nagsakripisyo, at mga babaeng natutong lumaban. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masasama, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong buhay sa mga mabubuti. Ang sementeryo ay nababalot ng isang payapang katahimikan habang ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga puting krus. Naglalakad si Thalia patungo sa puntod ng kanyang ina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tuyong damo ay tila isang ritual ng pagbabalik. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng pulis. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na gawa sa telang cotton. Magaan, presko, at walang bahid ng anumang palamuti. Lumuhod siya sa harap ng marmol na lapida ni Rosa Magtibay. Inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang sampagita. Ang bango nito ay agad na humalo sa sariwang hangin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pangalan ng ina na nakaukit sa bato. Nay, tapos na po, bulong ni Thalia. Ang kanyang tinig ay wala ng pait. Tila isang awit na natapos na ang huling nota. Nakuha na natin ang katarungan. Ang lupang pinag-alayan mo ng buhay ay atin na muli. Hindi na tayo kailangang magmakaawa sa gate ng ibang tao. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang badge ng pagiging lieutenant at ang lumang karayom ng kanyang ina. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng lapida. Ang dalawang bagay na ito, ang simbolo ng kanyang tapang at ang simbolo ng kanyang pinagmulan, ay nagtatagpo ngayon sa isang banal na sandali. Naramdaman ni Thalia ang isang mahinang ihip ng hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Tila isang banayad na halik mula sa kabilang buhay. Sa kabilang dako ng lungsod, ang dating marangyang mansyon ng mga Montesillo ay wala na. Ang mga malalaking pader nito ay giniba at ang tunog ng mga makinaryang nagtutumbas sa mga haligi ng Pride ay napalitan na ngayon ng tunog ng mga martilyo at lagari na bumubuo ng isang bagong gusali. Ang The Weavers Justice Center ay malapit na ring matapos. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kababaihang biktima ng bauhan, babat kong ay,
Maaaring matuto ng sining ng pananahi hindi upang magsilbi sa mga mayayaman, kundi upang magkaroon ng sariling kabuhayan at dangal. Ang bawat tahi na ituturo ni Thalia ay tila isang gamot na maghihilom sa mga sugat ng kanilang pagkatao. Sa isang maliit at madilim na barong-barong sa gilid ng tondo, nakaupo si Julian sa harap ng isang maliit na bintana. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na mula sa pagtatrabaho bilang isang kargador sa pier. Wala na ang kanyang mga mamahaling relo. Tanging ang panyong may burda ng ibon ang natitira sa kanya. Tiningnan niya ang panyong yon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagsisisi na habang buhay niyang papasanin. Alam niyang sa bawat gabi na siya ay matutulog, ang anino ng babaeng tinalikuran niya ang magiging tanging kasama niya. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang kanyang mga kamay ay laging gumagalaw, tila nagbibilang ng mga hindi nakikitang alahas, habang ang kanyang bibig ay walang tigil na bumubulong ng mga utos sa mga aninong hindi sumasagot. Bumalik si Thalia sa kanyang bagong tahanan, isang simpleng bahay na malapit sa dagat. Tumayo siya sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay ng langit ay tila isang obra maestra ng pag-ibig at kapatawaran. Lieutenant Magtibay? Ang boses ni Attorney Gabriel Ramos ay narinig sa likuran niya. Lumingon si Thalia at ngumiti. Thalia na lang, Gabriel. Ang lieutenant ay para sa misyon. Dito, gusto ko lang maging isang babaeng malaya. May bago tayong mga dokumentong dumating para sa foundation. Maraming kababaihan ang naghihintay sa iyo sa Lunes, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tumango si Thalia. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso, matatag, malaya, at puno ng pag-asa. Ang bawat sugat sa kanyang nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanya na siya ay lumaban at nagtagumpay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masasama, kundi tungkol sa pagbuo ng isang mundong ang bawat tao, anuman ang antas ng buhay, ay may karapatang itahi ang sarili niyang kaligayahan. Sa huling sandali, bago tuluyang dumilim, nakita ni Thalia ang isang maliit na ibon na lumipad mula sa isang puno patungo sa malawak na kalangitan. Tumingala siya. Huminga ng malalim ng hangin ng kalayaan at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanyang nakaraan. Ang bawat disenyo ay tapos na. At sa wakas, ang tela ng kanyang buhay ay wala na kahit isang bahid ng dumi. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng isang malambot na kulay rosas sa kalangitan ng Maynila. Tila isang piraso ng mamahaling sutla na inilatag sa ibabaw ng lungsod. Sa loob ng malawak at maliwanag na bulwagan ng The Weavers Justice Center, ang ritmiko at sabay-sabay na tunog ng mga makina ay tila isang kanta ng pagsisikap at pag-asa. Walang gulo, walang sigawan, tanging ang konsentrasyon ng 30 kababaihan na abala sa pagbuo ng kani-kanilang mga obra. Nakatayo si Thalia sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng bawat tahi at bawat disenyo. Hindi na siya ang lieutenant na may matigas na mukha. Ang kanyang mga mata ay malambot na ngayon, puno ng kalinga, habang tinutulungan ng isang batang ina na makuha ang tamang anggulo ng pagbuburda. Tandaan mo, ang bawat pagkakamali sa tahi ay hindi dulo ng iyong gawa. Maari mo itong kalasin at simulan muli. Ang mahalaga ay ang pasensya at ang pagmamahal na ibinibigay mo sa iyong ginagawa. Payo ni Thalia sa malumanay na tinig. Nang matapos ang oras ng pagtatrabaho, isa-isang lumapit ang mga kababaihan upang magmano at magpasalamat. Sa bawat hawak nila sa kanyang kamay, nararamdaman ni Thalia ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ang uri ng utang na ginagamit upang manakal, kundi ang utang na loob na nagmumula sa pagkilala sa kabutihan ng kapwa. Lumabas si Thalia sa veranda ng center kung saan naghihintay si Gabriel. May dala itong 2 tasa ng kape. Ang usok niyon ay dahan-dahang sumasama sa ihip ng hangin. Nabalitaan ko ang tungkol kay Julian, panimula ni Gabriel.
Maayos na ang kalagayan niya sa probinsya. Nagtatrabaho siya sa isang sakahan. Sabi ng mga nakakita sa kanya, mas tahimik na raw ang buhay niya ngayon. Tumango si Thalia. Ang kanyang tingin ay nakapako sa malayo. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong tungkol sa kapatawaran ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Pinatawad na ba niya ang mga Montisillo? Ang kapatawaran, Gabriel, ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang lahat sa dati. Mahinang sabi ni Thalia. Pinatawad ko sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang sinulid na kapag hinayaan mong humaba, ay sasakal sa'yo. Pinutol ko na ang sinulid na yon. Nahanap na ni Thalia ang kanyang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa dami ng ginto o sa taas ng katungkulan, kundi sa kakayahang matulog sa gabi nang walang dalang puot. Ang kanyang ina ay nananatiling buhay sa bawat tahi na itinuturo niya at sa bawat babaeng natututong tumayo sa sariling mga paa. Ang dangal ay hindi isang bagay na ibinibigay ng ibang tao, Gabriel. Pagpapatuloy ni Thalia habang tinatanggap ang kape. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang humahabi para sa iyong sarili. Ang tunay na ginto ay nasa tibay ng ating paninindigan. Tumingin si Gabriel kay Thalia nang may malalim na paghanga. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Isang hawak na puno ng respeto at pangako ng isang kinabukasan na sila ang gagawa. Hindi sila nagmamadali. Gaya ng isang mahusay na borda, alam nilang ang pinakamagagandang bagay sa mundo ay nangangailangan ng panahon. Sa huling sandali ng araw, bago tuluyang lamunin ng dilim ang abot-tanaw, muling pumasok si Thalia sa loob ng center. Kinuha niya ang isang piraso ng telang pinya at nagsimulang manahi. Ang bawat tusok ay maingat, ang bawat hila ay matatag. Dahil sa wakas, si Thalia Magtibay ay hindi na lamang isang tauhan sa kwento ng iba. Siya na ang Panginoon ng sarili niyang disenyo, ang reyna ng sarili niyang kaharian, at ang sastre ng isang buhay na wala ng bahid ng dumi. Ang kwento ng paghihiganti ay natapos na. Ang kwento ng pag-ibig sa sarili ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ng pag-ibig sa sarili ay nagsisimula pa lamang. At sa gitna ng katahimikan ng bagong bukang liwayway, isang matatag na puso ang tuluyan nang nakalaya mula sa mga tanikala ng kahapon. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat sa inyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa bawat minuto at bawat segundong inilaan ninyo upang samahan si Thalia sa kanyang madilim at masakit na paglalakbay patungo sa liwanag. Hindi naging madali ang bawat kabanata. At aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon, lalo na ang gabi ng pagpanaw ng kanyang ina sa gitna ng ulan, tila nadurog din ang aking sariling puso. May mga gabing kailangan kong tumigil sa pagsulat dahil ang bawat salita ay tila nagiging totoo at may bigat na mahirap pasanin. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng maraming kababaihang nakasalamuha ko. Mga babaeng tila mga sastre na tahimik na nagtatahi ng kanilang sariling dangal sa kabila ng panlalait at pang-aapi ng mundo. Nais ko sanang magsilbing inspirasyon ito sa inyo, na kahit gaano man kalalim ang sugat at kahit gaano man kalupit ang pagtatraydor, palaging may pagkakataong bumangon. Ang pagpatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala sa atin, kundi para sa sarili nating kalayaan. Gaya ng isang munting binhi na pilit na sumisibol sa pagitan ng mga bitak sa semento, napatunayan ni Thalia na ang kagandahan ay kayang mabuhay kahit sa gitna ng karukhaan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng mga Montisillo at Magtibay, nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Thalia, kaya niyo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at paghihiganti kapalit ng isang tahimik na buhay? O naniniwala ba kayo na sapat na ang naging kabayaran ni na Julian at Imelda para sa kanilang mga kasalanan? Sana ay nag-iwan ang ating nobela ng isang munting apoy ng pag-asa sa inyong mga puso. Kung naging bahagi man ng kwentong ito ng inyong araw,
habang kayo ay nagtatrabaho o namamahinga sa inyong mga tahanan. Hiling ko po na iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. I-like at i-share po ninyo ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng hilom. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa bawat karakter na aking nililikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na habi ng kwento at tadhana. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng may kapal.